years kaming hindi nagkita. Yung tao na yan ay kapatid ng ex ko. Oh, pumasok kami sa beer house. Naging miserable ang buhay nila dahil sa akin. Pero nakabuntot. May nakabuntot. Sobrang lapit sa likuran natin. Ba sa baril? Yo, what's up mga ka-so weird? Gagawa lang ako ng video about dun sa vlog ko nung kahapon kung napanood nyo na yung pinuntahan ko si Kuya Ronel, no, yung na-UP yung ulo. Paggas kami no, nakasama ko si Kabugoy at saka si Rigundox. Nakita ko yung ibigan ko no, si Gabriel. Ito yung clip na yun, yan. Hoy, putang ina mo! Tangina! Yawa! Kaya na ba kanya? Si Gabriel? Uy! Putang ina! Istiyo! Yawa! Eh mo ni anak? Uy, anak ni mo ni? Oo. Blisong! Baka kailan ako no, hindi mo kilala no? Siyempre, hindi ka pinanganak nun. Gusto na? Yan, so kaya ganun na lang aking reaction nun kasi napamura talaga ako. Kasi nagulat ako dahil huling nagkita kami yan ay 2014. Tama, 2014 yata. Hindi ko na matandaan. Basta alam ko, 2014. Basta mga 2014 or baka 2015. Pero nandyan lang sa 2 taon na yan. Ikwento ko lang sa inyo kasi yung tao na yan ay talagang nagiging sobrang close ko yan. No? Naging nakadikit ko yan mula to 2010 yata. 11, 12, 13 hanggang 14. So 5 years kaming talagang halos magkarugtong ang bituka namin. Ang tao na yan. Kaya natuwa lang ako kahapon nung nakita ko siya, talagang nagulat ako. Pati si Kabugoy, kakilala ni Kabugoy yan kami, nagkaka-jamming kami yan noon. Pero ako kasi at saka yan si Gabriel ay magkakasama sa trabaho dati sa Matimtiman dyan sa Quezon City. Year 2009 ako nag-start sa Matimtiman sa Quezon City. No, ang Matimtiman ay sakop ng Sikatuna Village dyan sa Quezon City. So nandyan ako mula 2009 hanggang 2014. Kalagitnaan ng 2014. So, yung tao na yan ay kapatid ng ex ko. Oh, ex na naman. No, so, bago ko naging jowa si Mrs. Sniper, yung kapatid niya muna ang aking jowa. So, yung ex ko naman na yun ay bago naman siya ay ang jowa ko ay si shit. So yung mga part na yan, way back doon sa mga time na yun, bago kay Mrs. Sniper. So yung mga lahat ng mga pangyayari noon about sa mga jowa na yan ay talagang naging miserable ang buhay nila dahil sa akin. Huwag yung pigilan ng tawa. Tawa lang ganyan. No, so kumbaga, yun yung mga time na nasira ulo ako sa mga marami akong kalukuhan na pinaggagawa, ano, yung mga hindi pa ganito ang mindset ko, basta yung mga puro katarantaduhan pa yung mga ginagawa ko doon. So no, lahat ng mga naging jowa ko na ay talagang naapektuhan, mga hindi magandang gawain ko, no, yung pagiging chick boy. May gwapo tayo Yabang mo naman! Ayun. Pawot ka na, Shades. Pawot ka. Yeah, ikwento ko na sa inyo, napakaganda ng ano namin yan. Oh, ang ganda oh. Yan. So, yun na nga, no, kwento ko lang sa inyo kung paano ako nagtrabaho dun sa Matimtiman na yun. So, year 2009, nagtrabaho ako sa GMA. Hindi ako talaga rekta sa kumpanya ng GMA 7. Ang amo ko ay doon nagtatrabaho, malaki ang kanyang katungkulan doon, malaki ang ranggo niya doon, no? Boss siya doon, boss. Pero hindi siya yung pinaka big boss talaga. May big boss siya. Boss din siya sa isang, kumbaga siya ang boss ng regional director siya, regional director. Marami siya mga hawak ng mga tauhan. Ako yung driver niya nung mga time na yun. 2009 yun. So nung umalis ako sa kanya, doon ako lumipat na sa Matimtiman. 2009, yung buntis na si She noon. Buntis siya kay MJ. Tapos napunta kami diyan nga sa Matimtiman. No, stay in kami. So maraming nangyayari diyan, maraming mga bla bla bla. Tapos yan si Gabriel, dumating yata siya, hindi ko alam kung 2010 ba o 2010 dumating din siya doon sa Matimtiman kasi yung family ni Gabriel ay talagang matagal na ng mga tauhan ng amo ko, no? Ng amo ko sa Matimtiman. So nung si Gabriel ay pumasok doon sa trabaho ko, no? Pumasok na siyang boy sa bahay. Sige, okay na yung kaldereta. Tumawag lang si Mrs. Yan, so tuloy-tuloy tayo. Yun nga, si Gabriel ay nag-start talaga siya na boy doon sa
ano na yan, sa trabaho namin. Tapos hanggang sa dumating yung time na gusto ko siyang alalayan sa pagdadrive. Gusto ko siyang matutong mag-drive. So ininganyo ko siya na magkumuha ka ng lisensya. Tapos kapag lumalabas kami, pinapadrive ko siya. Sabi ko, sige Gab, mag-practice ka para sayang ang time. No, meron pa kami isang driver na mas nauna sa amin. No, nagpapaalam ako na Kuya Big Boy, wala na, patay na kasi yun. Baka pwede natin pa-drive si Gabriel. Yan, pinadrive ko yan sa Elliptical Road sa Quezon City para matuto. Ang bilis natuto ni Gabriel kasi marunong talaga siya, siya, desidido. Hanggang sa naging driver na siya. No, marunong na siya, kumuha siya ng lisensya, nakakuha siya ng lisensya, tapos sinabi namin sa boss namin, sabi ko, ma'am, si Gabriel pwede niyo pong pag-drive-in. May lisensya na po yan, marunong na po siyang mag-drive. So pag nag-day off ako, wala silang choice kundi si Gabriel ang sinubukan nilang pag-drive-in. Mas magaling na rin mag-drive si Gab na nakuha din niya ang loob ng boss namin. So pinagkatiwalaan din siya. So kami na nagiging driver na parehas na kami mga driver nung time na yun. So doon lang kami sa isang trabaho. Tapos marami kaming mga kalukuhan, lahat ng mga alam niyo na, yung basta pag nag-imiinom kami, takas kami sa trabaho, tapos nakalak na yung gate, umaakit kami sa gate. Umaakit kami sa gate, kami dalawa para makapasok sa trabaho. Tapos may mga halimbawa, pag malasing kami, kung sino man yung makakapagising ng maaga, siya muna mag-drive. Yan, pag kakusapin ko sa job, ikaw muna mag-drive. Sobrang bait ng amo namin pag nakita na, halimbawa, nalaman ng boss na lasing ako, uutusan pa yung mga kasama namin, itimpla mo nga yan ng kape. No, ang amo namin ay isa sa mga naging isa sa top 100 na naging mayaman sa Pilipinas nung panahon ni Marcos. Siya, blue lady siya ni Imelda. No, kumari ni Imelda nung kapanahon ni Marcos. Mayaman talaga sila. Kaso lang hindi ko na inabot yung ganun sila kayaman nung nandun na kami. So yan si Gab ay, so yun nga yun yung istorya namin. Yun naging driver na kami hanggang sa dumating yung time na kailangan namin umalis doon sa lugar na yun, sa trabaho namin, kasi para makahanap kami ng ibang trabaho na mas maganda ang sahod. Hindi pa kami ganun ka mga newbie pa kami sa talaga, hindi pa kami ganun ka veterano sa mga pagdadrive, hindi pa ganun katagal ang taon na experience namin, hindi pa kami makakadiman ng malalaking sahod. So ang nangyari noon, nag-resign ako sa mga trabaho ko noon, on call ako, no. Medyo kabisado ko na yung Metro Manila, yung ibang part noon. So isa sa mga nag-on call ako may artista ako na hindi naman siya sikat na artista talaga, pero naging artista din yun. Ocampo ang apelyido niya. Kalimutan ko na yung pangalan. Tapos isa sa mga dinadrive ko rin yan, sila Bugoy Drilon, na i-drive ko rin yan, matagal-tagal din, on call. Tapos si Gabriel ay nakahanap siya ng trabaho na maganda, mabait yung amo, mga sports car, maganda yung maganda na yung napasukan niyang trabaho. So yung time na yun, nagkahiwalay kami ng landas, pero siya nagdadrive na. Ako nagdadrive pa rin, pero on call. Tapos, yun na yung mga time na nag-abroad na si She, nag-abroad si She. Tapos, yun na, naging jowa ko yung kapatid ni Gabriel. So, pero wala kami naging problema. May mga kalukuhan akong ginagawa dati, saktan ko yung kapatid niya emotionally. Tapos, wala naman kaming problema sa family nila, pero humingi lang ako ng sorry sa kanyang mama. As in, close kami ng kanilang family. So yun na yun, yung time na nag-abroad si na naghiwalay kami. Tapos kumbaga naging jowa ko yung kanyang kapatid. Tapos hanggang sa naging pasaway ako, nagkaligaw-ligaw ako ng landas noong mga time na yun. Tapos kumbaga hindi ko alam kung magkatrabaho ako hindi, hanggang sa napagod na lang akong kakatambay. Gusto ko na magtrabaho noong time na yun. Tapos kinuntak ako ni Gabriel after siguro mga 1 year yata nakalipas. So yan, kasi may trabaho pa rin ako, nagdadrive ako, on call lang. So kinuntak ako ni Gabriel. Ngayon si Gabriel naman ang tumulong sa akin, di ba? Dati siya ang inalalaya namin siya para matuto siya mag-drive. Ngayon naman dumating ang time
ako naman ang ipinasok niya ng trabaho. Inirekomenda niya ako sa trabaho. Yun yung napasukan kong huling trabaho ko na buhay driver. Yung sa Makati, yung sa Magallanes, yung foreigner ang amo ko. Doon, ang dahilan kung bakit ako nakapasok diyan ay si Gabriel naman. May nakausap siya na driver, tapos naghahanap ng driver din. Ako ang naisip niya i-rekomenda. Sabi sa akin, bay, baka gusto mo magtrabaho na ulit sa pagiging driver, stay in to. Tapos foreigner ang amo. Yun. In-interview ako, nas nakapasok ako. Yun. So nag-start ako doon ng 2014 kalagitnaan. Nagkita yata kami ni Gabriel. Huling kita namin mga 15 na. Tapos hindi na kami nagkita doon. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So almost 10 years kaming hindi nagkita. Pero alam ko na nasa Fuego siya kasi hindi kami nawala ng contact. No, hindi kami nawala ng contact ng tao na yan. Alam ko nasa Punta Fuego siya. Hindi lang kami nagkaroon ng time na magkita. So doon, nung nasa gasoline station nagkita kami. Kaya nabigla ako. No, kilala din siya ni Kabugoy kasi nung dumating si Kabugoy ng Maynila, na magkasama na kami ni Gabriel noon eh. Ano, so matagal kaming nagkakasama ni Gabriel na kapag may mga pupuntahan ako kahit saan kasama ko yan si Gab. As in parang naging kapatid ko talaga yan. No, sa mga pag umiinom, lagi ko yan kasama. No, sa mga kalukuhan namin sa trabaho, kasama ko yan. Pag tinatakas namin yung sasakyan, yan, kasama ko yan. Pag kumuha kami ng pumuntahan Quezon Avenue, patay ka sa asawa mo. Sabay, hindi pa naman kayo nun eh. Hindi pa kayo asawa mo. Yan. May ano kami, mga kalukuhan lang, ikwenta ko lang. Wala naman, tapos na yun. Ilang 10 years ago na yun, ano nun eh. Yan. So, actually meron kami picture eh. 2000, hindi ko alam kung 2011 or 2012. Yan, no? Ito lang, ito ilalagay ko dito. Yan. So yan, yung picture na yan, ako ang nagpicture sa kanya yan. Ginamit niya ang profile pic yan. Meron yata nakalagay dyan na date, no? 2012. Yan ang nakalagay dyan. At ito naman yung sa akin. Yan, isang lugar lang yan. Yung time na yan, na picture namin yan, nasa Eastwood kami yan dahil yung amo nga namin ay mahilig sa ballroom, no? So yun yung time na parehas na kaming driver. May mga kapatid yung amo ko na kailangan ng driver, minsan ako ang hinihira, minsan si Gabriel, no? So maganda yung maging samahan talaga namin, kung baga give and take yung kung nakatulong man ako sa kanya para maging driver siya, tinulungan din naman niya ako nung wala akong trabaho, ipinasok niya ako. Kaya yung pagiging buhay driver ko ay napakalaking tulong din ni Gab sa akin, no? Kasi kung hindi niya ako pinasok doon, baka walang buhay driver, baka wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Yan. So nasa ano lang siya, nasa Nasugbo din siya ngayon. Nagiging ano na siya, naging caretaker siya sa isang resort, sa isang unit yan sa Punta Fuego. Pero driver talaga siya nung nag-pandemic. Tumira dyan yung kanyang amo kasi natakot sa Maynila, sa makamahawaan. So matagal sila, taon sila, no? Buong time ng pandemic nandyan sila sa Punta Fuego hanggang sa ginawa na lang silang caretaker, kasama na yung pamilya niya. Yan ni Gab, no? So shout out, gusto kong shout out yung family ni Gab, no? Wala naman kaming mga close ko lahat yung mga niya, mga pamilya, kasi na-meet ko lahat ng pamilya ni Gab, no? No, habang naging kami ng kanyang kapatid, ay na-meet ko lahat ng mga pamilya niya, kapatid at pati yung nanay at tatay, na-meet ko lahat yun. Kaya lang nagkataon lang talaga na naging pasaway ako ng mga time na yun, so hindi kami nagkatuluyan ng kanyang kapatid. So hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon, pero kami ni Gab talaga ang close, sobrang close, para kami magkapatid ng tao na yan. Nagkahiwalay lang kami ng landas nung naghanap na kami ng kanya-kanyang mga trabaho na. Pero at least ngayon ay maayos ang kanyang trabaho, no? Nagda-drive pa rin siya from the boy, naging driver, tapos ngayon kinuha siyang katiwala dun sa resort unit kasama yung pamilya niya. So ako din kasi naging boy din kasi ako. Yan. So yun lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Tapos mayroong mga nag-request doon sa comment section na mas maganda kung maganda siguro kapag nagkasama kami sa isang inuman kami ni Gab, tapos mag-record kami ng video para yung mga kwentuhan namin. So hindi ko maikwento sa lahat sa inyo
yung mga ano man yung mga karanasan namin, yung mga pinagdaanan namin. Pero siguro kapag kaming dalawa magkasama, i-video ko yun para yung usapan namin na marinig niyo, para malaman din yung mga dati namin mga experience nung kami magkakasama sa trabaho. Yung mga amo namin patay na lahat, ibang asawa, no, pati si ma'am. Pero hindi ko alam yung ibang mga kapatid, no. Sobrang bait, isa sa pinakamabait na naging amo ko yung amo namin yun. So namatay na siya. Yan, so yan yung itong video na to ay para kay kay Gab, dahil natuwa lang ako nagkita kami ulit. So malamang magkakaroon kami ng banding soon dahil malapit lang kami. So abangan niyo yan. Ang dami experience namin na makukulit na pumasok kami sa beer house. Masok kami sa beer house, tapos yung mga alam niyo siguro pag sinabing Quezon Avenue, yan. Kaya ako nagkatuloy. Kaya ako nagkatulo dahil mahilig talaga akong pupunta sa mga ganyang lugar dati. Pero yon, si Gab noon ay binata, hindi pa wala pa siyang asawa, wala pa. Ako lang ang may mga jowa noong mga time na yun. Si Gab, lang yan, na nahawaan ko lang yan sa mga kalukuhan lahat. Yan, mga kalukuhan. Yan. So congrats kay Gab dahil ngayon meron na siyang okay na yung pamilya niya. Meron siyang sariling motor na, maayos na yung trabaho niya, at alam kong nung time na magkahiwalay kami, grabe ang pinagdaanan ng tao na yan, sobra, alam ko. So, alam kong naghihirap pa talaga ng gusto na yung mga time na yun, hindi, alam kong may nagkumukontak pa yata sa akin ng mga time na yun para parang humihingi ng assistance, no? Yung mga time na yun, wala pa akong kakayahan na magwaldas-waldas ng pera. Hindi, wala akong naitulong nung time na yun, no. Basta alam ko siguro kwento namin kung papayag siya na naka-video yung mga pinagdaanan niya habang hindi kami magkakasama. Yan. So shout out sa family ni Gab. Abangan yung mga kasaward, maganda yung maging kwentuhan namin. Hindi ko maalala yung ibang pinagdaanan namin, pero napaka lupit ng mga experience namin, no? Mga kalukuhan talaga. So i-message ko siya, invite ko siya na mag-inuman kami. Hindi man ako umiinom ngayon pero pag nagkita kayo, iinom ako. Kwento-kwentuhan lang, tapos i-record ko para marinig niyo yung mga kwentuhan namin. At nakakatuwa lang kasi siyempre yung mga kaibigan ko noon, na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Matagal mo kaming hindi nagkasama, pero solid naman yung pundasyon ng pagsasama namin. Kaya pag nagkita ulit talagang matibay, no? Sobrang ganda ng samahan. Gab, maganda ka. Pag napanood mo tong video na to, maganda ka na. Alright, we're going home. Galing lang tayo dyan sa asyenda. Sinilip ko lang yung mga lupa ko dyan. Tinignan ko lang yung mga ari-arian. Buti na lang si Don Pacundo pala. Yes. Sa likod. Don Pacundo. Yes. Balita. Guys, may mga Hindi ko lupa pa dyan. sure pag-withdraw pa ako kung magkakatuluyan kami sa bilihan. Oo. Maganda yung nakita ko nga nandun Alay. Pwede tayong magdala ng mga babae. Oh! Babae na naman. Babae na naman. Hindi wala parang. Pwede tayong magtayo ng mga Pwede tayong magtayo ng mga negosyo. Katulad ng mga camping site, resort. Kasi yung mga pwede rin natin dalhin yung mga pamilya natin dyan. Di ba pare, kumpanyero? Tama, kumpanyero. Alright. Naka-vlog tayo, kumpanyero. Suotin natin ito, kumpanyero. Para hindi na ibabas, kumpanyero. Tama. Alright. Ang oras natin ngayon ay kumpanyero. May mga meeting pa kasi kami pupuntahan, kaya kailangan umuwi na tayo. Tama. Ito ang ating sobrang workaholic. Hindi alcoholic Workaholic. Ito si Don Pacundo. Kamu na mag-seatbelt na. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng workaholic? Ang ibig sabihin ng workaholic. Yun yung Mahilig ka na sa work. Kahit na yung over ka, nagkatrabaho ka pa rin. Hindi.
Parang pag alcoholic sa alak naman yun pare, di ba? Mahilig ka uminom. Sa trabaho naman pag workaholic. Mano sa trabaho. Ibig sabihin, masipag ka. Masipag ka, work ka. Lagi ka lang puno trabaho ka lang. Oo. Tama yun pare. Pag alcoholic, iba naman yun. Ang alcoholic yung lango ka sa alak. Lango ka sa alak. Oo. Yun yung ibig sabihin doon pare. So, kompanyero, nagka-deal ba kayo itong kompanyero? Pinag-isipan ko pa kasi yung 1 billion ko dun. Yung 1 billion ko sa bangko kailangan ko na mag-gastos yun eh. Pinag-isipan ko kung mabibili ko pa eh. Sobrang dami ko na kasing lupa dito sa Batangas. Ikaw pare? Driver lang pala natin to. Driver ako. Hindi ako ang kumpanyero nyo, driver ako. Driver lang pala no? Ba't kita kinakausap? Joke lang, charot. Yan na. Mayroon nakabuntot. May nakabuntot. Sobrang lapit sa likuran natin. Ilabas ang baril. Prinuhan ko kami. Prinuhan mo? Baka naman maging bodyguard ka naman. Lumabas ka naman, takbo-takbo ka naman dyan. Tapos may tulad na baril pala yung mga sasabi. Huwag naman. Slow down. Sabi niyan, slow. Slow na down pa. Pababayan. Ba't ang bilis ng isang yun? Hindi niya nabasa eh. Ay, gasolinahan to. Kapag binaliktad mo yan. Bye. Oh wow. Air Wala. freshener. Walang makita. Pwede pala tayo mag-ano. Ayun. Pwede ako pumasok pala ng mga bodyguard. Kailangan kompleto tayo sa mga permit to carry. Oo, kailangan yun. Magkano ka pa nun, may mga interview. Kailangan mo palitin yung chan mo. Pag ako talaga pumasok na bodyguard, magpapaliit talaga ako. So, kasi pag malaki yung tiyan mo, pag nakatago ka, lalawit yan, tatamaan ka pa din. Makatulong din yan. Diyan mo itago yung bus mo. Boss, may kalaban, pasok! Doon tinago sa tiyan. Kailangan fit ka talaga pag nasa mga ganyan ka, sa mga pang bodyguard, para makakagalaw ka ng maayos, saka makakatakbo ka matigas. May abs. May abs. Para pag ano, handa ka lumaban. Diba? Pag takbo ka kayo, lugi ka eh. Oo nga, lugi. Ganyan kami sa training. Yan mga ginagawa namin. Di ba naalala mo yung amo mo? Nakita mo may tama, iniwan mo. Iniwan ko na. Wala nang pag-asig. Siyempre, isipin ko rin buhay ko. May tama na. Patay na nga. Susugurin ko pa. Siyempre, wala na. Hindi niya na rin ako mapapasahod doon. Patay na siya. Di mo lang kinuha yung wallet ko yung ATM. Wala eh. Tago na lang ako. Ay, si Madam buhay pa. Sasabihin, nasan si bossing mo? Ay, pinapahanap nga ako ngayon eh. Mas inaano, kasabot ata ako sa mga nangyari. Bakit nang wala yung bodyguard? Kasabot ata sa nangyari yan. Kaya nagtatago ako dito sa Nasugbu eh. Unang natakot yung bodyguard. Ay, tama na! Takbo! Ang eskwelahan pala dito. Elerhimo de Motors. Dadating pala sila keeper ngayon. Kailangan salubungin natin ng maayos yun. Masigapong palakpak ka na. Ilabas ang red carpet. Yes, naman. Tingnan natin ang bagong ngipin ni ano. Baka may dalang Biblia yun. Baka pangaralan tayo nun. Ayon sa Genesis Kapitulo. Yari tayo, mabait na kasi si keeper. 22:30. Ang sabi, Kaso ata yan ah. Parang kaso hindi Parang kaso yan oh. Republic Act. Republic na. Ay, nasa tuwi na ba tayo? Nasa tuwi tayo. Tuwi na tayo. Alata nyo ha, doon lang may tuwi ha. Ba't ganun yung spell ng tuwi no? Y. Tapos ang baget. T-U-Y, yung nga tuwi. Tuwi. Gara, ang gara ng pag-aaral. Kanta kasi yan. No. Tuwi na. Alam mo yan? Ano yun? Tuwing umula. Pagkapi at kapiling ka, minsan pa tuwi. Ay, may kabayo pala doon. Tuwing umula. Nabawi ko lang tulog ngayon pag-uwi. Oo. Pag ginula ka sa tulog. 1:30 na ata tayo natulog eh, no? Kayo! Ako alas 6, mag-alas 6 nga ako. Mag-alas 6. Dahil pinapatulog ko pa si JJ. Ako hindi ako pwede matulog. Kailangan ko pa mag-vlog. Kaya natin yan. Ginusto natin to eh.
Kaya ko yan. Anong oras na dadating sila kay Perapon pa naman, no? Sabi niya, ano sila eh. Hindi mamaya pa yun. Traffic pa eh. Darating yun mga alas 2. Alas 2. May time pa mga pag-edit. Ang laki na truck! Ang laki. Wow! Pag nervyoso ka sa pagdadrive dito, lalo na ba yung dala mo? Laki. Hindi ko alam pag nagkasalubong yung magkasing ganong laki-laking truck. Magkasya kaya? Kasya? Kaya nila, nagkakasalong minsan dyan. Kaya ano na yung mga daan dito? Kasi puro truck din pa yung dumadaan dito, no? Kulang sa bakal. Kulang sa bakal. Yung bakal na 10, ang 8 nasa ano? Sa packet. Napatimbang na. Napatimbang na. Kaya ganun, yan ang isa sa problema sa Pilipinas. Wala nang katapusan yan. Oo. Ang kalsada. O, tama. Kulang sa bakal. Kulang sa bek. Kasi Nandun sa kinurakot. Kinurakot. Rakil. What is the Kaya meaning of rakil? Kinurakot. Kinuha yung pera. ABS Market, magkakamarket na rin dito. Suki ko. Ang galing. Magtatayo na rin sila dito para malapit Ang alin? ng market. Oo, para hindi na palayo-layo yung Hindi na mga sila natin. pupunta ng bayan. Tama. Kasi pupunta pa sila bayan malayo, di ba? Oo. Tama. Room. ganda ng snipe. Saan? Ano kanina nakasalubong? Walang side mirror. Walang side mirror? Ang hirap no, nakakailang lumiko. Oo. Lingon-lingon ka pa. Galing din mo nakaka-invento ng ano yun, no? Motor, tapos lagi na side mirror. Oo. Ang gagaling umano, ang galing nilang ano mo ng